Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay kung saan sinasabi niya na nagkaagulo raw ang Senado ngayon. At sino kaya yung pasimuno ng kaguluhan sa Senado at bakit tila parang gusto na nilang tanggalin si Senate President Zubiri. So ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay. May nangyayari na naman sa Senate eh. Ang gulo-gulo nyo. 14 na senador ang pumirma ng manifesto ng suporta kay Senate President Mig Zubiri, habang may mga senador naman daw na hindi pinapirma. Narito ang report. So ibig sabihin, may nangyayaring kaguluhan sa Senado kasi bakit kailangan magpaikot ng pipirmahan at bakit meron mga senador na hindi nakatanggap ng mga or hindi nila alam na may pinapipirmahan palang parang loyalty check or pagsuporta sa Senate President. So sa palagay ko may nangyayaring kaguluhan kasi parang kung papansin niyo na may pumirma, meron din nakapirma. So parang may paksyon na nangyayari sa loob ng Senado. Ilang beses nang umugong ang planong patalsikin sa pwesto si Senate President Mig Zubiri. Kaya para matuldukan ang issue, nagpapirma na ng statement of support para sa kanya. 14 na senador ang pumirma dyan, kabilang sina Senators Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Sonny Angara, JV Ejercito, Grace Poe, Joel Villanueva, Nancy Binay at Lito Lapid. Kasama rin sina Senator... Meron pala tayong senador na pangalan Lito Lapid. So parang hindi ko nakikita to sa Senado, parang mas nakikita ko to doon sa Quiapo. Meron pala tayong senador na pangalan Lito Lapid. Ano nangyari sa Pilipinas? Raffy Tulfo, Mark Villar, Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Bongo. Pumirma rin mismo si Zubiri. Ako ay sign a resolution to show my support kay SP and gratitude na dinefend din ang institution. Nakita naman natin kung gaano ipinaglaban ni SP ang institution. Ano yung loyalty check? Parang gano'n? Something like that. Siguro tingin sa akin, very solid supporters to BSP. Kaya wala kumakausap sa amin. Siguro kita nila kami, yung core, hindi kami kalas. So, I think yung kinakausap nila, yung mga perceived na hindi maybe dissatisfied or may ambitions. Bagamat majority ng mga senador ang pumirma sa statement of support, may 10 hindi. Kabilang na riyan si Senator Amy Marcos dahil hindi naman daw siya hininga ng pirma. Pero sabi niya kanina, hindi galing sa Senado ang usap-usapan ng kudeta. There's a lot of pressure to change Mig Zubiri. But it's all coming from outside the Senate, not within the Senate. So strange. Kasabay niyan, nagpasa rin siya sa Kamara. Maraming ugong. Pero lahat ng ugong galing sa Kongreso, hindi sa Senador. Nakakatawa nga eh. Pagtan na lang kaya nila yung speaker, ba't nila papakialaman yung SP? Hindi rin pumirma si Senator Cynthia Villar. Ang dahil... So ibig sabihin, ang gumagawa ng gulo rito ay yung Kongreso. May punto. Merong pwede rin sigurong totoo yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Tandaan po ninyo, nag-aaway itong dalawang to dahil sa People's Initiative. Dahil ang Kongreso, ang gusto wag nang isali ang Senado sa paggawa ng People's Initiative, yun doon sa pagpapalit ng saligang batas natin. Gusto nilang i-chapwera itong Senado. So may punto si Senator Amy na posible siguro Kongreso. Kasi yung banat niya na wag nilang pakialamanan yung Senate President. Kung gusto nilang baguhin yung Senate President, yung House Speaker na lang daw yung palitan nila, wag yung Senate President. Niya, walang nakarating sa kanyang statement of support. Ma'am, ano daw po pinapasay ni SP? Ano yan? No clue. No po. Opo. Pero Ano specific? Ano nakalagay? Mga specific? hindi ko alam. Hindi ko nakita eh. Nakalita ko lang. Pero pipirma po kayo? Hindi mo na ako pinasasign eh.
Mula nung nakaraang taon hanggang nitong Pebrero, ilang beses naging usap-usapang palitan si Zubiri pero walang nangyari. Isa sa laging matunog na papalit sa kanya si Senator Jinggoy Estrada. Well, all speculations, there's no truth to it. Even if you're a senior senator already, sir? Even if you're a senior senator already, sir? So what if I'm a senior senator? Veteran senator I have high respects to Senate President Zubiri. Sa kabila nito, tila may lamat na ang relasyon ni Zubiri at Estrada. Bagamat nagpahayag siya ng suporta, mukhang hindi raw siya gustong papirmahin sa umiikot na statement of support. Ang mas malala, sabi pa ni Estrada, mukhang tatanggalin pa siya bilang chairman ng Senate Committee on Defense. Daw. Bakit, sir? I don't know. Ask the leadership or ask the majority. Thank you, sir. So parang lumalabas dito, pili lang yung mga pinapipirma rito sa loyalty check. Kapag alam na yung isang senador parang hindi ka-close ni Zubiri bilang Senate President, hindi nila pinapipirma. So kung sino-sino lang yung sa tingin nilang hawak nila or yung sabihin natin close ni Zubiri, yun lang yung pinapirma. So may punto rin naman siguro na sinasamantala nga siguro. Baka lang. Baka sinasamantala. Or talagang maganda yung ginawang diskarte ng Kamara para lagyan ng kumbaga sila yung parang nag-i-initiate ng walang kalam-alam yung Senado na gumagawa na pala ng issue, ng chismis itong Kongreso para magulo yung Senate natin. So medyo mas malaki yung katotohanan doon sa sinasabi siguro ni Senator Amy Marcos. I know. You ask the leadership. Wala sa Viber group. They might have someone in common. Bukod kina Estrada at Villar, tila na-snub din daw ng pinaikot na statement of support si Senator Bong Revilla. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag Eto na, antayin natin si Banat Bay. Kayo talaga. Ako, hindi ko. Ano ba, Banat Bay? Ano bang reaksyon mo rito? Ang daming pasakalit. Tagal-tagal eh. Alam kung anong masasabi natin dito, pero simple lang. Ano? Sana magkasundo-sundo kayo kung sakasakaling meron talaga kayong hindi magandang pinagdadaanan. Kasi we need you. The people need you right now dahil kita nyo na nga, binababoy na nga tayo ng Kamara. Tapos within the Senate itself, may ganyan pang mga rumors, tapos loyalty check, meron pang hindi, alam mo yun, merong hindi mga napapapirma, tapos, I really don't know kung ano ang ugat nito. Although, sabi nga nila, this is about yung control of the Senate, especially in passing the chacha. Sana lang, ako, kasi hindi ko rin mabasa kung sino ba yung tama dito at asan ba dito. Basta tayo, kung asan si Senator Bongo, dun ako. Hindi, ganun lang kasi. Ako gusto ko yung sinabi ni Banat Bay na yun, na kung nasaan si Senator Bongo, dun ako. Kasi tandaan po ninyo, si Senator Bongo, well-trained po yan kay Pangulong Duterte. So, yung diskarte niya is nahahawig sa diskarte ni Pangulong Duterte. So, hindi naman siguro pipirma si Senator Bongo kung sa palagay niya hindi nakakabuti or nasa maling landas yung pipirmahan niya. So, doon na lang to tayo sasandal sa sabi nga ni Banat Bay, kung nasan si Senator Bongo, sasandalan din po namin yun. Simple. Pati ba si Robin Padilla hindi pinapirma? Wala akong statement eh. Kaya we cannot deny nor confirm or what. Hindi natin masabi, di ba? Kasi yun na nga ang problema. Kasi baka mamaya, misunderstanding lang eh. Di ba? Mamaya hindi lang nakarating dun sa
maraming dahilan na hindi nakarating yung papel doon sa opisina kasi baka at that time umiihi yung senator o kaya kumakain sa labas, hindi natin alam, 'di ba? At yun yung sinasamantala ng Kongreso kung totoo yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na yun nga dahil siguro yung napansin nila na meron ding paksyon. Hindi naman nawawala yung mga paksyon dyan So, merong paksyon dyan na ibang paksyon, sabi nga natin, ibang paksyon dyan na nakita ng Kongreso kung totoo yung sinasabi ni Senator Amy na may ibang paksyon na gumagawa ng sabi natin ng pag-oppose kay Senate President, yun yung sinasamantala ng Kongreso na naglalagay na sila ng mga issue para magkaroon ng kaguluhan. So, doon pa lang kasi sa hindi nga nakapirma. So, kung ano man yung reason bakit hindi nakapirma, yun yung sinasamantala para mabuwag yung, or hindi naman, magkaroon ng kaguluhan para nga mawala sa focus yung ginagawa ng Senate tungkol dun sa People's Initiative. Baka yun lang yung purpose talaga. Kaya bakit ginugulo ng Kongreso base dito kay Senator Amy. The mere fact na kaya nga sila Cynthia Villar din bakit naman hindi pipirma yung iba? Si Amy anti din naman unless iba yung sinasabi ni Amy sa totoong tinatayuan niya. Kaya nga magulo 'di ba? Magulo. Ito lang. Makikita natin 'yan doon sa pagdating diyan sa decision nila pagdating sa kung may papasabay itong RH na tungkol dito sa pagbabago ng konstitusyon o hindi. Kasi yan ang feeling ko kasi tinitreten sila Hindi ko alam, sabi nga ni Amy, possible na sinasabi ni Amy na yung bali-balita, yung feed na nagkakagulo sila ay nanggaling lang sa Kamara. At ginugulo lang ho sila. Para alam mo na, ang dating, gulo-gulo nyo. Ayusin nyo muna sarili nyo. Baka mamaya, binubuyo nila si Presidente para sabihin na, uy, ang gulo ng Senate, kami na lang mag-lead nitong tsa-tsa na to. Hindi. Yun yung magandang punto ni Banat Bay na pwedeng ganun yung sabihin ng Kongreso kay Pangulong Marcos. Kasi nga 'di ba gusto nga i-chepwera ng ng Kamara tong Senado sa pagbabalangkas ng saligang batas. Kasi nga ang gusto nilang mangyari parang parliamentary. So sila yung mag-a-appoint kung sino-sino yung mga uupo sa pwesto at ang balita nga raw ang gagawing Prime Minister ang gusto si Romualdez. So kung ganun yung mangyayari kasi na mabubuyo nila ang Pangulo na sabihin nagkaagulo nga yung Senado, so hindi na makakapag-focus yan, baka mali na yung maging diskarte nila. Unlike sa Congress na buo yung suporta. Tandaan nyo sa Congress, nagpakalat din sila ng ganyang pirma, naging majority na talagang sinusuportahan nila si Romualdez. Unlike dito sa Senado na merong hindi nakapirma, so hindi siya solid na majority na sumusuporta kay Zubiri. So, pwedeng ganyan yung maging implikasyon kay Pangulo Marcos at baka bigla na lang maisipan ni Marcos or may magbulong kay Marcos na, sige, Kongreso na lang yung pahawakin mo dyan sa People's Initiative, dyan sa tsa-tsa na yan, para parang magawa agad ng mabilis at tama. So, yun po yung dapat natin bantayan na sana hindi mangyari yung sinasabi ni Banat Bay na mabulungan si Pangulong Marcos. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo parate.